Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa aking channel, ang Kuya Nandingem. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa year-end exposure series ng aming anak at ng aming pamilya. Ang layunin nito ay upang magkaroon ng malawak na kaalaman sa mga bawat lugar ng simbahan, mga sasakyan, direksyon, at mga kultura na may iral sa iba't ibang lugar, lalo na ang simbahan. Ito din ay exposure sa kanyang religious education upang magkaroon ng malawak na pagkilala sa iba't ibang paniniwala at kultura ng mga lugar. Ikalawa, nakita namin na mag-asawa na malaki ang skills na nade-develop dito. Hindi lamang ang pag-aaral sa apat na sulok ng eskwelahan, kundi ito ay isang pamamaraan upang ma-develop ang prayer life, ang skills at saka motivational and inspirational sa iba't ibang klase ng simbahan. Ang pagkasabay sa mga gawain dito ay natututong pagsabay sa mga kilos, gawa at mga gawain, lalo na ang offering, mga prayer, kung paano ang kilos at gawa. Ikatatlo, nakita din namin ang kahalagahan nito na mapalawak at magkaroon ng mga attitudes and values na pinapahalagahan ng pamilya. At ito ay isang exposure series sa aming anak at ganun din sa amin na mag-asawa. Halimbawa, ang kahalagahan ng panalangin, ang prayer life. Mararamdaman mo sa iba't ibang simbahan kung papaano ang mga tao ay dumadagsa at talagang nagbibigay ng panahon para sa mga pagdarasal, pagdalo sa mga misa, at pagdarasal ng mataimtim na kasama din ang pamilya. Ang natutunan niya dito sa aming karanasan ay natutong magdasal bago kumain, magdadasal din bago matulog, at nakikita niya ang gawa at mga practices ng mag-asawa upang maramdaman niya na hindi lamang ito sinasabi kundi nakikita sa gawa. Halimbawa, ang pagdurusaryo. Ang pagdurusaryo ay ginagawa namin mag-asawa, kaya nakikita niya ang gawain. Ang isa pa, ang pagpunta sa mga simbahan at pagpunta rin sa mga adoration chapel ay isang mahalagang pamamaraan ng pagdarasal. Nararamdaman niya na bilang bata at kami rin bilang mag-asawa ay may panahon ng pananahimik at pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng adoration. Kaya ito ay isang pamamaraan ng pagkilala sa Diyos at pakikipag-ugnayan sa Kanya
sa pamamagitan ng adoration. Ang nakikita din namin dito after ng aming mga gawain ay nade-develop ang bonding, kasi sa mga karanasan namin noong araw bilang pamilyadong tao, naghahanap kami paano natin nararamdaman ang ating magulang na pinapasyal tayo sa iba't ibang larangan at nagkakaroon tayo ng nakikita natin at nararamdaman ang pagkakaisa bilang pamilya. Kaya isa ito sa aming bonding na napalalim ang karanasan at nais namin ipagpatuloy ito sa 2025 bilang pamamaraan at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paalaala ng Pope Francis na ang taon na 2024 ay panahon ng panalangin at ang 2025 ay Jubilee ng pag-asa. Sana ito ay patuloy naming magampanan at magkaroon ng ugnayan at malalim na pagmamahal sa Diyos bilang pamilya. Dito lang po muna ang aking ibabahagi at God bless po at Happy New Year sa lahat ng 2025. Ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.